Ito hong final testing and sealing para sa eleksyon 2025 sinimulan ngayong araw. Maayos at walang aberya na pagsubok naman ng mga automated counting machines na itala ng komisyon. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan yan ni Bombo Isa Cotoner. Sinimulan ngayong araw ng Commission on Elections ang final testing and sealing para sa midterm elections ngayong darating na Mayo 12. Isa sa mga kauna-unahang presinto ang nakasubok na bumoto para sa final testing and sealing ay ang Pateros Elementary School. Personal na binisita ito ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia para pangunahan ang naturang aktibidad. 10 botante ang nakasubok na bumoto gamit ang automated counting machines at pagkatapos nila, kapwa binilang ang mga boto manually pati na rin gamit ang makina para makita kung parehas ba ang bilang na lumalabas. Nagkaroon din ng end-to-end test ng makina ang mga electoral board members. Ang kasunod nito ay ang pag-seal sa mga automated counting machines at pagtago muna nito sa Office of the Department Education Supervisor Official na babantayan ng mga miyembro ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines hanggang sa araw mismo ng halalan. Sinabi ni Garcia na ayon sa mga electoral board members ay madaling i-operate ang mga makina at madali na ring solusyonan kung magkaberya man dahil na rin sila ay mga na-train na. Dagdag pa niya kaya nagkakaroon itong final testing and sealing ay para tiyakin na gumagana ng maayos ang mga makina. Tinatanggap ng makina ang mga balota. Ang makina ay tumutugma sa mga balota at siguraduhin na tama ang naimprentang mga balota. Assessment na lang din and nagkaroon po ba ng aberya kanina doon sa Pateros? Madami po tayo minonitor kanina na nagsagawa ng final testing and sealing. Ito yung kauna-unahang araw sa mula May 2 to 7 nagagawin sa buong bansa. Wala pong naging aberya whatsoever, naging maayos sapagkat yun na nga po. Sabi nga po ng mga electoral board members na naando, napakadali kasing i-operate yung mismong makina, madali po yung mismong kung sakasakali may na-encounter sila, madali rin nilang naayos kaagad sapagkat una nag-training kasi sila, number 2 properly guided kasi din sila. At the same time, kanina nakilala nila mas lalo pa ang mga makina sapagkat at least this time mga original na balota ang pinasubok natin. At nung minamanual count na ang mga balota at kinumpara doon sa election returns na na-produce ay eksakto lahat, wala pong pagkakamali, wala pong discrepancy na nakita ang ating mga electoral board members. So, ang lahat ng final testing and sealing ay magtatagal hanggang Mayo 7 para may mas mahabang panahon pa na masolusyonan kung sakaling makitaan ng problema bago ang araw ng halalan. Anya kung may mga presinto na kailangan gawin ang pagtetest ng mga makina na lagpas na ng Mayo 7, kailangan lamang nila itong ma-justify. Hanggang kailan magtatagal yung final testing and sealing? hanggang May 7 yon, although sinabi namin hanggang yun na lang ang cut-off, kaya lang kung whatever reason ay kakailanganin ng isang local COMELEC na mag-conduct ng FTS after May 7, wala naman kami problema doon. Kaya lang, kinakailangan ma-justify muna sa amin mabuti kung bakit kakailanganin na mag-conduct ng final testing and sealing after May 7. Alam nyo, ang kadahilanan kasi kung bakit kinakailangan na mas maagang matapos ang final testing and sealing ay sapagkat kung may mga problema, may mga kinakailangang baguhin, may mga kinakailangang palitan, halimbawa ng mga makina o iba pang gamit doon sa presinto, ay magagawa kaagad natin sapagkat may panahon pa. Mula sa COMELEC Office in Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radyo, Bombo!